Hello, greetings po mga kababayan. Si Atty. Rogelio Wong po, ang inyong lingkod ng Batas Pinoy. Sa mga subscribers at viewers, marami pong salamat sa mga suporta at pagtangkilik ninyo sa ating programa. Sa mga baguhan pa lang po, ay mangyari lang po na paki-click po ninyo ang ating share, like at notification bell upang sa ganon magkaroon po kayo ng pagkakataon na ma-notify pag meron po tayo mga bagong updates sa ating mga pag-aaral, discussion dito sa ating Batas Pinoy. At ito po ay ma-share po natin sa ating mga kaibigan, kababayan, sama po kay sila naroroon upang meron din silang pagkakataon na matuto o makahanap ng impormasyon na may maaaring one way or the other may kinalaman sa kanilang buhay. Ang ating pong paksa ngayon na palagi din nating natatalakay na pahapyaw lang sa ating mga videos ay tungkol sa mga paraan, no, sa pagdidistribute ng mana. Okay? Pag sinabi po nating mana, ito po yung ari-arian ng isang tao na mapalipat sa kanyang mga tagapagmana pang sakaling may sakaling pong mawala siya o mamatay siya. Okay? Ang tawag po nito ay yung pag-transmit po, ang pribilehiyo at karapatang pag-transmit ng ownership sa ibang tao na wala naman pong kabayaran. Okay po? So ang tawag po nito ay yung tinatawag nating estate ng isang tao. Okay? So ang paglipat po ng estate ng isang tao ay generally ay may kinalaban sa tatlong components po yan o paraan. Una po, pag ang tao ay namatay at wala siyang will, okay, o last will and testament, yung kanya po mga ari-arian ay mapupunta, madidistribute sa kanyang takapagmana by operation of law. Ibig sabihin po, meron po tayong batas dyan na siya yung nakakaalam sa pamamaraan kung paano ilipat sa mga tagapagmana at kung magkano at paano hahatiin yung mga mana para sa mga tagapagmana. Okay? So, yan po by operation of law. Ibig sabihin wala pong mana, wala pong last will and testament. So, ang tawag po niyan intestate succession. Doon naman po sa may mga ari-arian na gumawa po sila ng will or last will and testament. Ito naman po ay may matatransfer sa pamamagitan ng kung ano yung nakalagay nila doon sa last will and testament po nila. Okay? Meron naman pong iba na naglilipat din ng property doon sa kanilang mga mahal sa buhay, no? Sa pamamagitan po ng tinatawag nating donation mortis causa. Okay? Yung donation mortis causa po, ito po ay actually donation, ito ay magkakaroon lang po ng epekto pag sila po ay mamatay. So ito po ay kinukonsider din na testamentary succession, no? For purposes of the distribution of the estate of the testator. Okay? At isa pong paraan din na paglipat po sa titulo ay yung tinatawag nating momana rather ay sa matapagmana ay yung judicial settlement of estate. Yung pong judicial settlement of estate po, yun po ay kabaliktaran sa extrajudicial settlement of estate. Pag sinabi po natin kanina, no, by operation of law sa paglipat ng titulo, walang will. Ang mga tagapagmana po, sila pong lahat ay gagawa ng extrajudicial settlement of estate kung saan sila po ay nagkakasundo na pagpaparti-partihin na nila yung mga ari-arian ng kanilang mga magulang, kumbaga, o yung kanilang yung mga ascendants nila para sa kanila bilang tagapagmana. Ang kondisyon na po dito ay una, upang magkaroon ng extrajudicial settlement ng estate, ay kailangan po ay walang will yung namatay. At yung mga tagapagmana po ay wala pong minors. Okay?
And then pangatlo, wala pong utang yung namatay. So pag walang will, walang utang, okay? Walang minors, extrajudicial settlement po yan. Bakit extrajudicial? Kasi po hindi na kailangan pang pumunta sa korte upang yung kanilang mana ay maipalipat sa mga tagapagmana. Ang tawag po dito ay extrajudicial settlement of estate. Okay? Baliktad na po yan. Kabaliktad naman po nito ay yung tinatawag nating judicial settlement of estate. Pag judicial settlement po, ibig sabihin, either may minor na tagapagmana, okay? Merong utang yung namatay, at pangatlo, hindi po nagkakasundo yung mga tagapagmana. Hindi sila nagkakasundo, nag-aaway po sila, hindi sila sang-ayon kung sino ang magmamana, kung paano papartihan yung kanilang mana. Ibig sabihin po niyan, pupunta sila sa korte. At doon sa korte, ay sila po ay magpapile ng kanilang claims doon sa korte. O kung hindi naman po, kahit na nagkakasundo sila, pag nalaman ng may utang, na namatay na pala yung nagkautang sa kanya, at ito na meron siyang mga katibayan na dapat singilin yung namatay, at dahil patay na ito, syempre doon siya tatakbo ngayon doon sa mga ari-arian, ay maaari po siya mag-file ng claims o petition sa korte upang magkaroon ng judicial settlement of estate ng ari-arian ang namatay, upang yung kanyang interest, no, o kanyang hindi nasingil na utang ay masingil niya doon sa ari-arian ng namatay bago ito pagpaparte-partihin ng mga tagapagmana. Kaya judicial settlement po ang tawag diyan. So, pag merong will, yun po. Ito po ay kailangan din pong, pag may last will and testament po, yung namatay, kailangan po, dadaan po din ito sa korte. Parang in the nature of judicial settlement din po ito. Okay? Ang pagkakaiba lang po dito ay may last will and testament. At medyo masalimuot po ito at medyo magastos dahil siyempre po, kung kayo'y pupunta sa korte, ay ibig sabihin niyan, kailangan po ninyo ang serbisyo ng abogado. At pag kailangan po sa korte, ay ang tawag po dito, ipoprobate po yung will. Ipoprobate po yung will kung una, sang-ayon ba ito sa mga extrinsic at saka intrinsic requirements upang ang isang will ay magiging valid ba o hindi. Okay? Kasi po mayroon po mga formalities na siniset up yung batas upang ang isang will ay magiging valid ba ito o defective ba yung will. So, ipoprobate po ng korte yan upang ma-prove yung extrinsic, no? At saka yung intrinsic validity nito, kung ito ba isang ayon sa batas. Siyempre po, ay magkakaroon po ng pagdidinig yan sa korte. At siyempre, pag may pagdinig at kung hindi nagkakasundo po yung mga heirs, ang ibig sabihin po niyan ay madugo yan at litigation yan. At pag nasa korte na po, medyo, siyempre, adversarial na po yan. Pag sinabing adversarial, labanan po yan. At may karaniwan nating naririnig, no, sa mga balita, sa drama, sa radio, o sa TV na inyong mapapanood, ang awayan ng mga mana ng mga anak, no? At medyo madugo po. Sa karanasan ko po, sa loob ng more than 33 years ng papractice, ay mabuti pa yung, madali pa pong pagkasunduin yung ibang tao. Kaysa yung mga kamag-anak. Basta kasi po, masyado pong emosyonal pag kamag-anak. Minsan hindi na tumitingin sa katuwiran. Ang pinapairal na lang po minsan ay emosyon. Ay alam lang po natin, pag emosyon ang pinapag-iral natin, hindi po tayo mapag-isip ng maayos.
o magiging mapusok ang tao pag emosyon po ang pinairal. So ito po mga parte nito na nabanggit natin ang mga paraan kung paano mailipat yung mga mana, no, dito sa mga tagapagmana. Tanda po natin, pag kayo ay nagkaroon ng extrajudicial settlement man o judicial settlement o nagkaroon man kayo ng mana through last will and testament, kung ito man po ay kabuuan pa na property, kailangan po kayong mga heirs ay magkasundo na po kayo kung alin parte doon ng inyong mamanahin. So dapat po ay mag-hire na kayo ng surveyor, licensed surveyor, upang maiwalay ninyo ang inyong mga parte hanggat maaari. Kung halimbawa 7 kayong magkakapatid, ay ihati ninyo yan sa 7, okay? At iyon, ipasurvey ninyo, magkaroon kayo ng sariling subdivision and lot plan with approved technical description upang sa ganun ito po ang maging basihan ng Register of Deeds, no? At doon sa inyong extrajudicial settlement, kung kanino mapupunta yung ganitong lote, nandun yung technical description. At ito po isasubmit niyo doon sa land registry, doon sa RD, sa Register of Deeds, no? At kaakibat yung inyong extrajudicial settlement, no? Upang sa ganun, ang bawat isa sa inyo ay mas maganda na magkaroon ng sariling title. Yung iba naman po kasi, basta na lang sila nag-agree sa settlement, lumabas po yung sa titulo, walang partition ng mana, lumalabas po, kasi co-owners po sila, doon sa titulo, sila pong lahat ay nandun. Kung ito po yung 9 na magkapatid, o 10 din po silang nandun sa titulo. Ang problema po nito, kung gusto ng isa o dalawa na ipagbili yung kanilang share, yung kanilang lote, ay nahihirapan po dahil saan doon sa kabuuan yung kanilang ipagbibili. Kasi kung tutusin, co-owner sila ng buong kabuuan. So kaya dito aga pa lang, ay dapat ma-chop-chop na po ninyo yung inyong mga mana upang sa ganun maiwasan po natin ang hindi pagkakaunawaan o mga komplikasyon pagdating ng araw. Kung gusto ninyong ma-develop yung inyong mana o ibenta ninyo, ay madali na ito. Kasi po maging complicated po yan. Isipin na lang po ninyo kung 9 kayo na doon magkapatid o 5. Mayroong 1, 2 namatay. Mayroong mga anak. Siyempre hahalili po yung mga anak. Napakarami na po mga parties dyan na magkalabo-labo na po yung isang titulo. Kung minsan ibibenta, hindi mahagilap yung isang kapatid na doon sa ibang probinsya, nasa abroad. Napakahirap pong i-dispose yung properties na ganyan. Katakot-takot po na hassle. Okay? So, yan po ang ating tatandaan, no? Sa mga paglilipat ng mga ari-arian sa mga tagapagmana. At always remember po, paglipat ng mana sa mga bagong mayari, mayroon pong kaakibat na taxes po yan. Ito po ay tinatawag natin estate tax. Yun. Babayaran po yung estate tax at saka documentary stamps tax. Ang estate tax o documentary stamps tax ay ibinabase po yan sa fair market value, zonal value, whichever is higher, no? Doon po binabase yung estate tax, which is 6% po nito. 6% ng fair market value or zonal value, whichever is higher. Ganon din po yung documentary stamp na 1.5%, no? Of this fair market value or zonal value, whichever is higher. And then, meron din pong tinatawag nating registration fees or transfer tax. Ito po'y binabayaran doon sa assessor's office, no? ng local na government, at ito pong registration fees ay doon po sa Register of Deeds. Okay? Pag nakumpleto na po ninyo yung mga requirements, no? At ito po, kailangan po merong publication po, no? Sa newspaper. Pag napanotaryo na po ninyo itong inyong settlement of estate, kailangan po magkaroon po ng publication doon po sa newspaper, no? Of general circulation for 3 weeks. Yung maliit lang po yan, na kasing laki lang po ng business card, no? Nakalagay lang po doon na notice na nagkaroon ng settlement ng estate yung namatay.
ang notary public ay si ganito, document number ganito, page number, series of ganitong taon. So, kailangan po yun ipapublish sa Diaryo of General Circulation for 3 consecutive weeks. Okay? Pag natapos na po ito, kuha po kayo ng kopya nung dyaryo at saka affidavit of publication. Pag kumpleto na po ninyo ito, ready na po kayo sa next step. Ano po yun? Yun na nga po yun, yung pagparaan para na po ma-cancel ang lumang title, ma-surrender ito sa Register of Deeds, na meron na kayong CAR, no? Certificate Authorization Registration galing sa BIR dahil bayad na yung mga taxes, okay? At mapunta na kayo doon sa Register of Deeds at mabigyan kayo ng panibagong titulo. Kulang po talaga ito sa oras, no? So gusto po nating matalakay pa ng masinsinan nitong topic nito, kulang po tayo sa oras. So sa hanggang sa muli na lang po, no? At mga kababayan, ang ating po pinag-usapan dito ay huwag po ninyong maituring na isang legal opinion dahil ang Batas Pinoy po sa ganitong platform ay wala naman tayong kakayahan upang masuri ang inyong mga dokumento o kaya ay makausap kayo ng masinsinan. Okay po? So, take this discussion for academic purposes only or for information purposes only. Always consult your lawyer. Okay? Oh, by the way, mga kababayan, pasensya na po kayo sa mga hindi ko pagsagot sa inyong mga katanungan 100%. Gustuhin ko man pong masagot ng inyong katanungan, lahat po yan, pero physically impossible po na masagot ko po ito. Kasi po ang inyong abang lingkod, ito po ay isang legal aid public service program lang. Hindi po natin ito pwedeng i-delegate sa hindi abogado. Lalo pa po sa mga secretary natin o sa mga administrative assistant. Ito po ay legal aid program na inyong lingkod. Hindi ko po ito maipakiusap sa ibang lawyer kasi po, pag pinagawa ko sa iba, hindi na po ito legal aid program ng inyong lingkod, kundi maging legal aid program na po niya. Okay? So, pagpasensya na po ninyo na hindi ko masagot 100% ang inyong mga katanungan. No? But best effort po ating pinag-iral. Kadalasan po kasi sa mga tanong din ng ating mga viewers, ang tanong po nila ay talagang napag-usapan na po doon sa mga videos. Kaya po sinasuggest ko sa inyo, kung hindi man po ninyo malinawan o maintindihan yung mga paksa o mayroong kayong hindi maintindihan, paki-review lang po ninyo yung mga videos natin sa Batas Pinoy channel na may kinalaman sa inyong concern at malamang po nandun po ang kasagutan ng inyong mga katanungan. Hanggang dito na lang po at hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at suporta. Greetings at God bless. Bye-bye.